Hello sa inyong lahat. Ito nga pala ang Bible Mystery. Samahan ninyo ako sa isa na namang misteryong kwento na ating pag-uusapan, ating tatalakayin, kung saan aking ipapaliwanag at aking isasalaysay ang kabuuang kwento. Kaya handa na ang inyong sarili at sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang kwentong ito. Ano ang Sunday shutdown at ano ang kaugnayan nito sa marka ng halimaw? Ang Sunday shutdown ba ay malapit ng ipatupad sa buong mundo? Magkakaroon ba ng batas tungkol sa Sunday shutdown? Kamakailan lang, hindi lang mga digmaan kundi pati na rin ang Iran ay nakaranas ng matinding heatwave noong Hulyo. Ayon sa ulat, lumalakas ang mga palatandaan ng mga birth pains. Ang matinding init ay pumatay ng daan-daang katao at marami pa ang nakararanas ng matinding init sa buong mundo sa pagsisimula ng tag-init. Nakakaapekto ang nakamamatay na heat waves sa mga lungsod sa 4 na kontinente habang ang hilagang hemisphere ay nagmamarka ng unang araw ng tag-init. Isang tanda na ang pagbabago ng klima ay maaring muling magpalala ng matinding init na maaring magtala ng record sa loob ng 2,000 taon. Ang mga record na temperatura kamakailan ay pinaghihinalaang naging sanhi ng daan-daan kung hindi libo-libo na mga pagkamatay sa buong Asia at Europa. Sa Saudi Arabia, halos 2 milyong mga Muslim na pilgrim ang nagtatapos ng Hajj sa Grand Mosque sa Mecca na ngayong linggo. Ngunit, daan-daan ang namatay sa gitna ng temperatura na higit sa 51 degrees Celsius. Ayon sa mga ulat mula sa mga dayuhang autoridad, noong Hulyo 12, 2024, iniulat ng National Catholic Reporter na binanggit ni Pope Francis ang mga balita tungkol sa init sa kanyang Angelus Message noong Hulyo 23 sa Roma, habang gumagawa ng pandaigdigang panawagan. Inuulit ko ang aking panawagan sa mga leader ng mundo na gumawa ng mas konkretong hakbang upang mabawasan ang mga polusyon, sabi niya. Ito ay isang kagyat na hamon, hindi ito maaring ipagpaliban at ito ay naukol sa lahat. Protektahan natin ang ating isang tahanan. Ayon sa Catholic Weekly. Ayon sa isang post sa X na dating Twitter, nagpatupad si Pope Francis ng isang bagong batas na pinangalan ng Brother Sun. Tinawag ni Pope Francis ang araw bilang Brother Sun, na sumasagisag sa pantheistic na heresy na binibigyang diin na ang mga tao at ang natural na mundo ay bahagi ng ating magkakaugnay na pamilya sa pamamagitan ng araw. Ang tanong, susundan ba ng Iran at ng buong mundo ang papal na Antichrist? Ang sagot ay oo. Noong Hulyo 27, 2024, ipinag-utos ng 24 new forces na ipatupad ng Iran ang nationwide shutdown sa linggo. Kung ang isang bansang Muslim ay maaring isara ang lahat ng negosyo, bangko, tindahan, paaralan, at mga opisina ng gobyerno tuwing linggo upang protektahan ang kalusugan ng mga tao at magtitipid ng enerhiya, makakatiyak ka may mas malakas na insentibo ang lahat ng iba pang mga bansang protestante at katoliko na gawin din ito. Ang Iran, na 99.4% Muslim, ay nagdeklara ng Sunday shutdown at pinayuhan ang mga residente na huwag lumabas ng kanilang mga tahanan dahil sa krisis sa klima matapos ang isang panahon ng matinding init. Inutusan ng mga politikong Iranian ang Sunday shutdown at karamihan sa mga institusyon ng gobyerno ay magsasara tuwing linggo. Pinayuhan din ang mga tao na iwasang lumabas ng kanilang mga tahanan dahil sa matinding heatwave. Ang mga bangko at iba pang mga pampublikong institusyon ay sasara tuwing linggo upang protektahan ang kalusugan ng mga tao at magtipid ng enerhiya, ayon sa isang pahayag ng gobyerno na ibinahagi ng opisyal na news agency na IRN. Ang heatwave ay bumalot sa Iran, na nagtulak ng temperatura ng higit sa 40 degrees Celsius, 104 degrees Fahrenheit sa kabisera ng Tehran. Sa southwestern city ng Dalan sa Sistan, Baluchistan Province, umabot ang temperatura sa 50 degrees, 122 degrees Fahrenheit ayon sa Tasnim News Agency. Ang Iran sa ngayon ay sumusunod sa mga yapak ng Roma sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Sunday shutdown upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya dahil sa krisis sa klima. Si Pope Francis ang nasa likod ng pandaigdigang plano na magdadala sa marka ng halimaw at bagong pandaigdigang kaayusan na magbabago sa mundo sa pamamagitan ng pagpahayag ng isang Universal Day of Rest upang labanan ang pagbabago ng klima. Sa loob ng maraming taon, pinilit ng Papa ang ating mga pandaigdigang institusyong pampinansyal, mga sistemang pampolitika, at mga simbahan na ipatupad ang mga mahalagang pagbabago sa lipunan, ekonomiya at relihiyon na naayon sa mga patakaran ng Vatican tulad ng pagpapanatili ng Sunday rest para sa kapaligiran. Ayon sa hula, paiinumin ng Roma ang lahat ng mga bansa ng kanyang alak. Pahayag 883.
sapagkat lahat ng bansa ay uminom ng alak ng kanyang kahalayan at ang mga hari ng lupa ay nakipagtalik sa kanya. At ang mga mangangalalakal ng lupa ay yumaman sa kasaganaan ng kanyang kalayawan. Ang Babylonia ay bumagsak na ang dakilang lungsod sapagkat pinainom niya lahat ng mga bansa ng alak ng puot ng kanyang kahalayan. Paano ito nangyayari ngayon? Iran ngayon. At bukas ang buong mundo. Paano ito nagagawa? Sa pamamagitan ng pagpipilit sa mga tao na tanggapin ang isang huwad na Sabath. Ang nasasaksihan natin ngayon ay higit pa sa pag-iwas lamang ng mga tao sa init tuwing linggo. Ang pagtanggap sa linggo bilang isang napapanatiling solusyon ay nangyayari din sa iba pang mga bansang relihiyoso, mga sekular na estado at sa bawat uri ng sistema ng pamahalaan. Nakikita natin ang isa pang tahimik na hakbang patungo sa paghahanda para sa isang karaniwang araw ng pagsamba sa panahon ng krisis ng marka ng halimaw. Ang lahat ng mga kamakailang pangyayari, hindi lamang sa Iran kundi pati na rin sa ibang mga bansa na nagpapatupad ng mga car-free Sundays, ang Earth Sabbath Movement, ang pagkakaisa ng Roma at Islam sa ecumenism at iba pa mga kaibigan, lahat ng ito ay mga palatandaan ng birth pains na inihula ni Jesus sa Mateo 24. Ipinapakita nito ang kalapitan ng kanyang pagbabalik, ngunit ang mga tao sa buong mundo ay dapat mamili kung sino ang kanilang sasambahin, ang tunay o ang huwad. Walang sinuman ang mananatiling neutral. Pumili ka ng Jesus ngayon, kaibigan. Ang banal na espiritu ang tatak ng Diyos na magdadala sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, at ang apokaliptikong tatak ng Diyos ay matatagpuan sa puso ng kanyang mga utos, ang ikaapat na utos na nagsisimula sa salitang alalahanin. Pahayag 3:16, at walang sinumang makabili o makakapagbili maliban sa isa na may marka o pangalan ng halimaw o bilang ng kanyang pangalan. Ang presyon ay ilalagay sa mga tagapagtupad ng utos, ang boycott sa ekonomiya, ang karapatang bumili at magbenta ay mawawala magpakailanman. Ito ang iyong desisyon na mapabilang sa tapat na bayan ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos hanggang sa wakas. Kung oo, pakisulat ang ating desisyon. Pinipili kong sundin ang batas ng Diyos. Maraming salamat mga kaibigan sa panonood. Pakibahagi ang madaliang apela na ito sa lahat at naway patuloy tayong tumindig sa katotohanang matatagpuan sa hula sa Biblia.